Magandang umaga po. Ngayon po ay araw ng mga nanay. Galakan po namin na batiin o nasa lahat ang mga nanay, lalo na po ang mga nanay na Christian. Happy Mother's Day po. Tayo po ay dadako sa ating pananambahan at babatiin din natin ang lahat ng gawain po natin, mga kapastoran sa ating bansa. Isang magandang umaga po ang pinaabot ko po sa inyo. Sa ating pong panibukas ay tayo ay magsisimula po sa isang panalangin at pasasalamat. Kapatid na sa amin, kayo nga po yung manalangin. At manalangin ng aming Diyos na dakila at pagpala sa lahat hindi po sa araw nito, araw ng panambahan, hindi po kami nagawa at nanambahan sa inyo. Hindi po namin naman ang aming mga puso ay hindi po kami ihanda, ang aming po mga kasalanan, Panginoon, ay hindi po pagpatawad. Ito po yung pagliti at sa ikalulang hati po nyo, ang aming laging ito. Kami ang mga membro, Ama, na nagsisipakinig sa kanilang mga tahanan. Ito po ang maganda ng kanilang mga puso, Ama. Ito po ang tumulong na maging ipapala po ang kanilang pahang ito at maging kalakasan po ng buhay at pananampalataya po namin. Ito naman po namin pastor, magtuturo, kasasan po ng mensahe, at magtuturo, ito po ng mga pagbuhay at kalakasan. Hindi ka po ng palagawin, bawat gawain, gagawin sa umagang ito, sa lahat po, ng pananambahan ng bawat iglesia. Po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Salamat po. Tayo ay dadako sa ating pag-awit una. Po, sa unang awit po natin sa bilang 165 sa English, The Banner of the Cross. Sa bilang naman po sa Tagalog, ang bilang ay 93. There is joy in serving Jesus. Magdala. Baguhin po din po. My God.
lalo na po sa nanay ng mga Christian ng tahanan. Malaki po ang dapat ipagpasalamat ng mga anak sa mga nanay. Kahit na po mga tatay na kayo, mga nanay na rin kayo, meron kayong nanay na pinagmulan. Bagay na pagpasalamatan ng Diyos, nabigyan tayo ng mga nanay na naging mapagmahal. Hinalinga tayo at ganito na tayo ngayon. Kaya pinararangalan natin ang lahat ng mga nanay, sana po pagpalain sila at ang kanilang mga sambahayan. Kung bigtas po si nanay, sana lahat ng kanyang mga anak, mga apo, mga manugang ay kasama niya hanggang sa kalwalagyan ng Diyos. Happy Mother's Day. Mother's Day. At hindi binabati ang mga gawain po natin. Kung kayo po ay nakikinig, bawat linggo, bawat Miyerkules, amin po binabati ang ating mga kapatiran sa binahigan. Sana po pagpalay po kayo kahit sa ganitong paraan. Ano po ipanalangin ang inyong manggagawa, ang kapatid na Alan at ang kanyang sambayan. Pero din po ang gawain natin sa Binulasan. Si Ibit at ang mga nagdala na dyan po, ipanalangin natin magkakasama, lumagupad, dumami pa ang mga kanya at magtatapat sa Panginoon. At hindi ipanalangin ang ating gawain sa may pulo. Tingnan natin si Aris, si Eric, sana po dumami pa roon ang makakakilala kay Kristo at manatiling tapat sa Panginoon. Mayroon din po sa Litas, ipanalangin po natin, doon po si kapatid na Jason at Kalinggo. Ngayon na lamang po, medyo may problema tayo, kaya manalangin ang ating kasandapan. Manalangin natin ang kabataan natin, mga adults natin, at sana po lumago, lumami pa, maliligtas. Pinabati rin natin ang mga taga-Cantona, Santa Cruz, at maging kina Manny, America, kina Carling, kina Rodel, kina Mario, sa Burdeos, kay Vargas, sa Pulilio, kay Rambi, kay Noel, kay Gator, kay Richard, kay Oliver, at sa lahat na po ng ating mga kamanggagawa. Pagpalain po kayo, pagpalain ang ating mga pamilikuran. Sana po, manatili tayong tapat at totoo sa ating. Wala na po tayong pinakamabuting kasama at kaibigan natin na maaasahan lalo na po sa ganitong panahon ng COVID-19. Ako pinaniniwala na ito'y paraan na rin ng Diyos sapagkat ang lahat ng buhay ay sa Panginoon. Itinakda na Diyos ang mamatay ng isa. Milyon na po ang mamatay sa ating bansa ay libo na rin. Ako pinaniniwalang alam ng Diyos po ang nagaganap na yan. Kailangan na po lahat tayong maghanda at maging tapat at totoo. Hindi mo alam kung kailan siya babalik. Pero siya ay babalik. Pag nagsalita ang Diyos ay totoo. At sinabi niya, kung babalik at kung saan ako naroon, doon naman kayo doon. Kaya sikapin po ang sambahayan sa nailigtas po kayo. Magsimula nga sa nanay, sa tatay at mga anak at mga apo at mga manugang. Kailangan po, maligtas tayo. Salamat po, bago po sa ating aralin, meron po tayong tanging bilang na pakikinggan. Tawagin po natin ang mga pang-awit po natin. Sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ang nakita, ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos, at ako'y binago. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Tanggapin ko si Jesus na aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Gaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat
salamat po at tayo pilada ko sa ating aralin. Pinag-iisipan po namin na ituro sa inyo ang ilang mga bagay pa na dati naman namin yung napapakinggan. At kagalakan ko rin po na ipalaala, marami po ang nagdadala na rin ang bigay sa gawain ng Diyos. Katunayan ay parang 4 ang nagsidating po, kahapon ay 2, yung isa ay 2. At nakakatuwa rin po na dahilan sa alam nila yung partner nila. Ang ika po ay hindi na po dapat pag-aralan. Partnership po yan, ay alam na lang po ninyo na talagang dapat ang kapartner nyo may bahagi sa bawat tinatangkilik ninyo o napapakinabangan na naging income ninyo, sapagkat kung wala siya, wala kayong magagawa. Kaya maraming mga pastor ang nagsasabi, hindi na dapat pag-aralan, konsensya na lang po yan. At salamat po sa inyo ng mga nagmamahal sa gawain. Ang nangangaral ng Ebanghelyo ay nabubuhay sa Ebanghelyo. Kaya pinasasalamatan ko po ang inyong mga pagmamahal sa gawain. Nagalakan ko na kayong bahagi ng pamilya namin. At ang tagumpay natin ay dahil sa ating katapatan na binigay ng Diyos sa atin. Ngayong umaga po, ang ating aralin ay nasa unang kronika. Ang pangkat po ay 4 at ito po ay 2 talata lang. Ito po isang tao na kung tawagin ay tao ng kalungkutan at hirap. Man of sorrow. At ito ipinanganak ng kanyang nanay sa pamamagitan ng mahirap na paraan. Pero sa kabila po nang siya ay nabuhay sa gitna rin ng magulo, hindi po maayos na henerasyon, siya'y naging kakaiba. Sapagkat natutuhan niya ang magtiwala sa Panginoon. At sa kanyang buhay, naging kasangkapan po niya sa kanyang pagiging matagumpay at pinagpala ng Diyos, siya po'y naging mapanalangin. Kaya ang ating pong talatang mapag-aralan ay nasa pangkat 4 ng unang kronika. Ang talata po ay 9 at saka po 10. Ihanda na rin po ninyo ang inyong mga kaloob at dito po ay mayroon na tayong mga dapat ilagay. Opo. At ito po yung mga dinala. At salamat po sa inyo na hindi nakalilimot ng inyong bahagi. Basahin po natin. At si Jabes ay bantog kaysa kanyang mga kapatid. At tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabes, na sinasabi, sapagkat ipinanganak kong may kahirapan siya. At si Jabes ay dumalangin sa Diyos ng Israel, na nagsasabi, O ako sana'y iyong pagpalain, palakihin ang aking hangganan, at ang aking kamay ay at ang iyong kamay ay sumaakin, at ingatan mo ako sa kasamaan, at huwag akong maghirap. At ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. Kaya ito'y manalangin. Dakilang Diyos, sa pagbasa lamang po ng inyong banal na aklat, ay kitang-kita po namin ang kahalagahan ng panalangin. Ito po ang pinakamalakas naming kasangkapan, lalo na po sa ganitong panahon na mayroong krisis sa aming mundo na tinitirahan. Alam namin, hindi lingid sa inyo ang karamdaman na ito, at alam niyo po na kaming nagtiwala sa inyo ay iingatan niyo. Kayo po ang nagsabing, hindi mo kami pababayaan, iiwanan man, hindi mo kami pagkukulangin. Kaya sa lumalalang taggutom sa mundo, magdalakan namin mayroong kaming Diyos na nagbibigay ng pangangailangan sa amin. Nag-iingat, nagbibigay ng isang payapang tahanan at buhay. Maanong pagpalain niyo po ang aralin sa puso po namin at makita namin ang kahalagahan ng laging manalangin at makipag-usap sa aming Diyos, sapagkat nasa inyo ang lahat ng hinahanap namin. Kailangan na aming pisikal na katawan, kailangan ng aming
puso upang maging payapa at matagumpay ang aming buhay Kristiyano. At lahat na halos nasa inyo ang kailangan po namin. Kaya pagpalain niyo po kami at ang aming aralin, pagpalain mo na rin po ang mga hanap buhay namin. Hindi man kami nakapaghanap buhay ang ilan, alam namin mayroong paring sapat na biyaya sa amin. Kaya pagpalain niyo po ang bahaging ibabalik namin ngayon at nagalakan namin ikaw ay mabuting kaibigan, tagapagligtas at Panginoon namin. Kaya pagpalain niyo po ang lahat ng ito at pagpalain mo rin ang iyong salita sa puso po namin. Ito po'y dalangin at pasasalamat po namin sa pangalan ni Jesus. Okay, salamat po. Kunin po natin yung mga bahagi natin. Okay. Maraming salamat po. Ang ating aralin po ay pinamagatan ko na The Power of Prayer. Alam niyo, ang panalangin ay tinatawag na hiningang Kristiyano. Life breath of every Christian. Kaya kung ikaw ay Kristiyano na, may Kristo ka na tinanggap sa buhay mo, isa po iyan sa magaganap sa buhay mo. Dati hindi ka nananalangin, at hindi mo ipinagkakatiwala ang lahat sa buhay mo sa kamay ng Diyos. Pero sa sandaling kayo po'y maligtas na, tinanggap niyo si Kristo. Ipinaliliwanag sa inyo ng banal na Espiritu na ang pananalangin ay gawain ng mga nanampalataya. Kaya po siguro nakikita natin sa ating paligid, wala ng simbahan, wala ng panalangin, wala na ang pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat hindi sila mga tunay na mananampalataya. Ang Biblia ay nagtuturo na ang tamang pananampalataya ay nakukuha sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po'y nakalagay sa aklat ng Roma 10, ang talata 17. Sabi doon, sa pakikinig ng salita ng Diyos, nakukuha ang tamang pananampalataya. Marami po sa atin, kahit ako, ay nangyari ang ganito. Hindi ko po dati alam. Akala ko'y sapat ng kilala ko mayroong Diyos. Pero salamat po. Nang ako'y makarinig at tinanggap ko sa aking puso na bago ang lahat sa buhay ko. Kaya ngayong umaga po, pag-aaralan natin ang kapangyarihan ng panalangin. Ang panalangin po, inuulit ko, ay life breath of every Christian. Kung ito'y hiningang Kristiyano, paano ho ba ang paghinga? Pag-iksil at pag-inhale ng hangin. Ang ibig sabihin, naglalabas ka ng pasasalamat, naglalabas ka ng kahilingan, at binabantun mo ang kahilingan mo sa magitan ng pakiusap. Panginoon, pakisagutin mo po ako. Kaya tama po ang sinasabi, like breath, inhaling and exhaling ng ating mga kalooban sa kamay ng Diyos. Ang panalangin po ay utos din. Ang sabi nga, magsipanalangin kayong lagi upang huwag kayong pumasok sa tukso. Kaya po ang panalangin ay kailangang gawin. Sino ba naman ang nagmamahal sa minamahal na hindi kakausapin? Ito po'y pakikipag-usap sa Diyos. At mga paghingi ng kailangan mo sa Diyos na nagbibigay naman ang lahat sa iyo. Kaya maliwanag po si Jabez na nalangin at kitang-kita natin ang 4 na bagay na hiningi niya. Ngayon, marami rin po ang nananalangin. Hindi natin sinasabing hindi sila nananalangin. Pero ang pagkakamali po nila, sa ibang pangalan nila hinihingi ang ipinapanalangin nila. Mayroon diyang sa pare, sa pastor, kay Maria, kay San Roque,
kay San Pablo, kung saan-saan at kay Maria. Ang lahat ng ito ay hindi tanggap. Sapagkat may salita ang Diyos, saan mo hihingin ang iyong mga panalangin. Binigyan po tayo sa salita ng Diyos kanino hinihingi ang mga panalangin. Buksan natin una sa Mateo, sa Juan, ang pangkat ay 14. Ito po yung simpleng mga aralin lang po. Ang pangkat po ay 14 ng Juan. At si Kristo mismo ang nagsabi po nito. Tingnan po ninyo. Para inyo pong maintindihan, sa pangalan lang po ng Kristo ang paghingi o panalangin. Ang talata po ay 14, 13 at 14 din. Basahin ko po para inyong makita. 14, 13 at 14 din. Si Kristo po ang nagsasalita. Pangkat 14 ng Juan, talatang 13 at 14. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan. Pangalan nino? Ni Kristo. At anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Verse 14, kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, maliwanag po, ay yaon ang aking gagawin. Kaya po maraming panalangin, seryoso man, tutungo ka man sa paghingi mo, pero sa maling pangalan, hindi po iyan tatanggapin. Kasi mali ang iyong hinihingan. Maling pangalan. Isa pang talata po sa pangkat na 16. Ang talata po, o 15, talatang 16 ng Juan din. Ang sabi po dito, 15, talatang 16, ako'y hindi ninyo hinirang, sabi ni Jesus. Ngunit kayo'y hinirang ko, at akin kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at pagsipagbunga, upang manatili ang inyong bunga, upang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Si Kristo ba'y sinungaling? Ang Biblia ba'y mali? Kaibigan, maliwanag po, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ang ating mga pagdalangin. Ano po? Kaya kitang-kita po ninyo yan. Isa pang talata po, 23, 24 ng pangkat 16. Juan pa rin po. 23 at 24. Sabi po doon sa Juan 16, 23 at 24. Sabi po, at sa araw na yaon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Talata pong sumunod, hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong pag-alala. Marami pong mga talata pa. Kaya nyo mapapansin, maraming ang nananalangin, lalo na po ngayon sa panahon ng COVID-19. Pero paano sasagot ang Diyos sa atin? Mali ang ating hinihingan ng kasagutan. Hindi po ayon sa kalooban ng Diyos. Si Kristo po ang ipinadala na tagapagligtas. Siya rin po ang makatutugon sa pangangailangan natin. Kaya ang Biblia maliwanag, ang panalangin na ating dapat gawin ay dapat hingin sa pangalan ng Panginoon. Naintindihan na po. Iyan po ang kailangan natin. Kaya po, hindi po tinatanggap ng Diyos ang panalangin nang hindi ayon sa pangalan ng tagapagligtas at Panginoong tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Kaya minamahal, sana po
maintindihan natin ito. Ulitin ko, maraming nananalangin pero hindi sasagutin sapagkat mali ang tinatawagan na dapat sumagot sa kanila. Ang dapat tawagan at bigyan ng pansin sa panalangin na makatutugon sa pangangailangan mo, dili iba ang tagapagligtas natin, si Kristo na may kapangyarihang magbigay nito. Ang ating aralin ay maliwanag, ang sabi po dito, si Jambes ay isang malungkuting tao. Si Jambes ay pinanganak na may kahirapan ng kanyang ina. Pero naiba ang buhay niya sa kabila ng ganon ang uri ng kanyang pinagdaanan, naiba siya sa kanyang mga kapatid. Ang sabi sa talatang binasa natin, si Jabes ay bantog kaysa kanyang mga kapatid. Ano po ang kanyang pagkakaiba? Siya po ay isang mananampalataya. Siya po ay isang taong nagtitiwala sa Diyos. Kaya siguro marami sa ating mga kababayan nagtataka. Pagka naligtas po yung inyong kasama sa bahay, matututo siyang manalangin, magpunta ng simbahan, magbasa ng Bible, at ikaw naman na hindi nakakaintindi, ang tingin mo, naluluko na siya. Nasisira isip niya. Kaibigan, hindi mo lang naintindihan. Mas tama ang nangyari sa buhay ng kasama mo. Ito po ang naging pagkakaiba niya. Kaya kung kayo po hindi paligtas, minamahal, alam kong hindi mo ito maiintindihan kung hindi mo uunawain ang mga katotohanan ito na binabasa natin at itinuturo sa inyo ngayon. Kaya minamahal, ang panalangin ay hindi dasal. Ang panalangin ay hindi paulit-ulit. Bago natin simulan ang kanyang panalangin, tingnan niyo po sa Mateo 6 para makita po ninyo. Ganito po ang sinasabi. Napakaliwanag. Ang sabi dito, ang pangkat ay 6 ng Mateo. Ang sabi po dito ay ganito. Verse number 5. At pagka kayo ay magsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaibabaw. Sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinaguga at sa mga likuang bayan upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Ang sabi dito sa talatang susunod. Bago yun, sa talata pong, tama. At sa pananalangin nyo, talata pong 7, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil. Sapagkat iniisip nilang dahil sa maraming kasasalita, ay didinggin sila. Gawain na po ito noon pa. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanya. Kaya makikita po natin, kailan pa yung Baginoong Maria na yan? Kailan pa ang 7 banal? Kaibigan, ito'y imbento ng tao. Ang panalangin ay buhat sa puso kung ano ang gusto niyang hingin sa Diyos. Kaya bawal at hindi gusto ng Diyos ang ulit-ulit na laang na yan. Gano'ng katagal ang Maria ngayon? Ang Baginoong Maria. Gano'n ang pananampalataya, ang magbanal. Kaibigan, maganda sana kung totoo. Ang problema, hindi totoo. Kaya ngayong umaga, nakikuha na natin, ang tamang panalangin ay sa Panginoong Hesukristo. Ang tamang panalangin ay buhat sa puso at hindi paulit-ulit. Ngayon, tingnan natin ang panalangin ni Jabes. 4 lang ho ang kukunin natin. Balik tayo sa unang Kronika 4 at ang talata ay siyang. At si Jabes ay bantog kaysa kanyang mga kapatid. At tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabes na sinasabi sapagkat ipinanganak ko siyang may kahirapan.
At si Jabez ay dumalangin sa Diyos na nagsasabi, O ako naway iyong pagpalain at palakihin ang aking hangganan at ang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan at huwag akong maghirap at ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. Ano po ang ating makikita? 4 lang po ang ating tingguhan. Number 1, sa panalangin na ito ni Jabez, una-una po ay provision. Tingnan po ninyo yung talatang 10. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, O ako naway iyong pagpalain. Maraming Kristiyano ang nangangarap ng pagpapala. Pero mayroong babala sa Psalm 66 at talatang 18. Ang sabi doon, If I regard iniquity in mine heart, the Lord will not hear me. Ang ibig sabihin, kahit Kristiyano ka, maaaring hindi ka dinggin ng Diyos. Kung mayroon kang iniingatan sa iyong pusong masama, galit sa kapatid, galit sa gawain, masama ang loob kung saan-saan, kaibigan, kinakailangan ng ating relasyon sa Diyos ay totoo, malinis ang ating pagiging Kristiyano sa harapan ng ating Diyos at lagi nating ipinagkakatiwala ang sarili natin na kung ano ang kanyang kalooban, yan ang maghari sa atin. Ulitin ko, kahit Kristiyano, hindi rin din ng Diyos ang panalangin. Ang sabi doon, If I regard iniquities in mine heart, the Lord will not hear me. Kaya kahit Kristiyano ka, maraming kasagutin. Kasi ang iyong puso madumi. Ngayon si Jabez iba. Kaya sabi, bantog siya. Iba siya kaysa kanyang mga kapatid. Marahil katulad siya ni David. Katulad siya ni Samuel. Ano po? Kaya doon sa unang kronika, o ikalawang kronika, 7:14. Ang sabi po doon, If my people shall humble themselves and pray. Alam niyo yun, ito ba? And seek my face, pagagalingin ko ang kanyang lupain. Kaibigan, sa panalangin ay kinakailangan mayroon kang mababang kalooban, knowing na wala kang magagawa malibang ang Diyos ay nasa iyo. Tanggapin natin na tayo ay zero. We are all nothing, not unless mayroong Kristo tayo sa buhay po natin. At sikapin po natin na tayo ay maayos ang relasyon sa Panginoon. Si Jabez, ang sabi niya, bantog siya. Bakit? Sa silip po lang po, posibleng sinikap ng taong ito na siya magtapat. Naiiba ang uri ng kanyang pagiging Kristiyano. At ang unang hiningi niya ay provision. Panginoon, sabi niya, naway ako'y naway iyong pagpalain. Ang pagpapala ng Diyos ay nakapagbibigay katuwaan, kasaganaan, at kaayusan ng buhay. Kaya kung kayo po'y may problema ngayon, lalo na po sa COVID-19 na ito, marahil kinakapos ka na. Marahil namumroblema ka sa tahanan mo. Kaibigan, bakit hindi ka manalangin? At tingin mo sa Diyos, Panginoon, pagpalain mo naman ako. Alam nyo, ang tao hindi lang nabubuhay sa kanyang mga pangangailangang biyaya. Ang sabi ng Diyos, hindi nabubuhay ang tao sa mga yan. Ang tunay na buhay ay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ang Diyos natin ay kaya ang mga imposible. Kaya nga, with God, all things are possible. Maring wala kang magandang pagkain, masarap na pagkain. Pero kung mayroon kang protection ng Diyos, presensya ng Diyos, you can enjoy your life sa buhay niyo. Bakit? Ang pinakamagandang kasama mo't kaibigan na magbibigay provision sa iyo ay walang ibang kundi ang Diyos. Kaya may kasabihan yung mga tapat na Kristiyano, mawala na ang lahat, huwag laang si Kristo. Okay po ba yun?
At ang Diyos ay nangako. Ang sabi sa mga Hebreo 13:5, hindi kita pagkukulangin, hindi kita pababayaan, at hindi kita iiwan sa anumang paraan. Ang ilustrasyon ko po, sino magulang ang nagpabaya sa anak? Kung ikaw ay tamang magulang, kahit na nga po mahirap kayo, mahirap tayo, basta't anak natin, ating sinisikap abutan ang kailangan. Diyos pa kaya? Naalala nyo ang 5 tinapay sa 5,000? Naalaala nyo sina Moses at ang Israelites na naglalakbay, maraming reklamo, pero laging on time ang Panginoon sa kanilang pangangailangan. Dumarating ang tubig, dumarating ang pagkain, sapagkat sila'y anak ng Diyos. If my people shall humble themselves and pray, God will heal their land. Yan tayo. Kaya una, ipinanalangin ni Jabez ang kanyang pangangailangan. Sabi niya, maliwanag, sabi niya, ako naway iyong pagpalain. Pangalawa, hindi lamang po hiningi niya ang probisyon sa kanyang buhay, hiningi niya ang progreso ng kanyang mga pangangailangan. Anong sabi po doon sa talata niya? Ako naway iyong pagpalain, palakihin mo ang aking hangganan. Alam niyo po, yung may talata sa Biblia, ang sabi, ako'y naparito upang kayo'y bigyan ng buhay at kasaganaan ito. Sa makatwid, talagang ang Diyos hindi ka pahihirapan. Habang ko'y nagtatapat, lalo kang susuportahan. Hindi na po ako lalayo ng halimbawa. Ang buhay ko mismo. Marami po akong pagkakamali, marami akong dapat ipalo sa akin siguro ng Diyos. Pero pinatunayan ng Diyos sa isang mabuting tatay sa akin. Hindi ko nga po alam paano ako mayroon ng mga ganito. Nabuhay po ako sa bukid. Grade 4 pa lang ako'y nag-aarado na. Ang buhay ko, madalas, ganun na lang po ang kinakain ko. Pero mga kapatid, dumatay ako sa puntong, totoo ang Diyos. The greatest provider ay walang iba. Ulitin ko, sinong mabuting magulang ang magpapabaya sa inyo? Diyos na ang nagsabi. Bibigyan ko kayo ng buhay at kasaganaan nito sa pangkat 10 ng Juan at talata 10. Pero sabi dito, bigyan mo ako ng pangangailangan. Pangalawa, palakihin mo ang aking hangganan. Biruin mo yun. Pinararami na Diyos ang iyong mga pangangailangan. Basta't marunong kang mag-manage nito. Opo, kailangan mo lang ang kanyang gabay at kailangan mo lang ang maayos na paraan sa buhay na binibigay sa iyo ng Diyos. Kaya pangalawa, He asked for provision, He asked for progress. Kumusta na po? Naprogreso ba buhay mo? O lalo kayong lumulubog ngayon? Kaibigan, ang buhay Kristiyano ay paangat, hindi palubog. Ulitin ko po, ang buhay Kristiyano ay paangat dahil may kasama kang kaya ang lahat sa buhay mo. Hindi po palubog. Maging tapat ka lang sa Panginoon. Hindi ba't meron tayo pinag-aralang mga alipin na sabi, sino nga ba ang tapat at matalinong alipin na pagkakatiwala ng Panginoon? Napalad siya na kung dumating ang Panginoon sa kanya, ay masumpong ang gayon ang ginagawa niya at ang sabi sa sumunod na talata, ipagkakalob sa kanya ang lahat ng nasa kanya. Kaibigan, walang talo sa Panginoon. Pangatlo, hiningi niya po sa Panginoon, sabi niya, palakin mo ang aking hangganan at ang iyong kamay ay sumaakin. Ano po ibig sabihin? Hindi lamang po probisyon, hindi lamang po progreso sa buhay, kundi hinihingi niya power. There is power in God. Mayroon kang kapangyarihang mabuhay sa gitna man ng magulong mundo na ito. You can still survive. Bakit? Mayroon kang kasamang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabi niya, ang kamay mo, Panginoon, ay sumaakin.
Hindi ba sa paglalakbay ni na Moses, sabi ng Diyos, kamay ko ang ginawa ito sa inyo. Nalupig ninyo ang mga kaaway ninyo sa Kanaan. Hindi sa lakas ninyo, kundi sa kapangyarihan ko. Kaibigan, you and I need power from God. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Sa gitna ng magulong mundo na ito, laging manalangin, Panginoon, tulungan mo akong makapamuhay ng may kapangyarihan. Kapangyarihang nagtitiwalang lagi sa inyo na kayo ang pag-asa ko sa lahat ng bagay sa buhay ko. Bibigay ng Diyos yan. Kaya, He asked for provision, He asked for progress, and He asked for power. Paano ka nabubuhay, kapatid? Nabubuhay ka ba sa sarili mo? Nabubuhay ka ba sa sariling lakas mo? Kaibigan, mabuhay ka sa kapangyarihan ng Diyos. Alam mo, mayroong talata sa Pilipos, ang pangkat ay 4. Basahin po natin itong talata na ito. Nakakatuwa po ito ng aking mabasa po ito at mapagyaman sa puso. Chapter 4 and verse number 6 at saka verse number 7. Sabi po dito, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing, na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Verse 7. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo. Everything, dali mo sa Panginoon. May kapangyarihan siya na ayusin ang bukas at buhay mo ngayon. Meron pa isang talata sa unang Pedro 5, talatang 6 at 7. Magpakababa kayo sa makapangyarihang kamay ng Diyos at ilagak ninyo ang inyong kabalisahan sa Kanya sa verse number 7, sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. Kaya pa bang pwedeng magmalasakit sa inyo ng higit sa Diyos? Wala na po. Si Kristo lang, ang Diyos lang, ang kailangan mo. So si Jabez, hiningi ang probisyon, ang progreso sa kanyang mga pangailangan, and then, pangatlo, hiningi niya ang kapangyarihan na mabuhay siya. Nakasama niya ang Diyos. Wala na pong ibang pinakamakapangyarihan kasama ka, kundi ang Panginoon. Pang-apat at panghuli. Ang sabi po sa talatang 10, at ang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan na huwag akong maghirap, at ipinagkaloob ng Diyos sa Kanya ang Kanyang hiniling. Ano po yan? Una, provisyon, progreso ng Kanyang pangangailangan, kapangyarihan para mabuhay ng maayos at matagumpay, at panghuli, kailangan niya ang protection ng Panginoon. In every way, sa buhay mo, alam niyang magpoprotekta ang Diyos sa buhay niya. Meron bang protector sa buhay mo na hihigit sa Panginoon? Kung natatandaan niyo, ang mga unang tao ng Diyos, lalo na si Daniel, kung tatandaan niyo, si Joseph, protection lang po ang dahilan. Bakit o? Sapagkat sila'y natutong magtiwala. 3 times a day na nanalangin si Daniel. Sa kabila ng kanyang mga kaaway, binuksan pa niya ang kanyang bintana sa harap ng Jerusalem. At nakita siya ng mga kaaway na 3 beses siyang manalangin. Sa galit ng mga kaaway sa kanya, anong ginawa ko sa kanya? Tinapon po sa leon. Kinabukasan, buhay pa rin po siya. At nagising si Darius, ang Diyos ni Daniel ang kailangan niya. Nala din ninyo siguro ang 3 magkakaibigan. Sabi ng 3 magkakaibigan, hindi po kami luluhod sa Diyos. Kung hindi man kami ligtas ng aming Diyos at mamatay kami sa liyab ng horno na yan, siya pa rin ang Diyos namin. Ganun po sana tayo katibay. Ganun sana ang ating tiwala. There is power sa Panginoon. Isa lang po ang may pinakamakapangyarihan na magagamit natin sa pagsalunga sa magulo at makasalanang buhay. Ang kubid, hindi natin kayang laman. Pero kaya ng Diyos sangkahin
para sa ating buhay. Pagtiwala po kayo, manalangin lagi. Ilagay sa kamay ng Diyos. Nasa Kanya ang kapangyarihan, ingatan ka, tulungan ka, pagpalain ka. Pinakahuli na talata. Galakan ko na inyong marinig po ito. Doon po sa aklat ng Hebreo 6. Wala pong taong nagtapat at nagmahal sa Diyos na hindi ginanti ng pagpapala. Tingnan po ninyo ang talata na ito. Inuulit natin, madalas na po niyong marinig sa akin. Ito rin po ang aking tinatayuan at gusto kong tayuan sa lahat ng panahon sapagkat nasa Kanya ang pag-asa. Ang talata po ay 10 sa pangkat-6 na taga-Hebreo. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko. Everything na gawin mo sa Diyos, counting po yan. Panalangin, pagbibigay, pagsasalita ng iyong naranasan. Everything that you do for God, that is counted na biyaya sa iyo. Maliwanag po ang talata. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa. Everything na gagawin mo sa Diyos ng buong puso, never na makalimutan ko ng Diyos. Sunod. At ang pag-ibig na inyong ipinakita sa Kanyang pangalan. Gano'n mo kamahal ang Diyos? Gano'n ka katapat? Sa inyong paglilingkod sa mga banal. At hanggang ngayon, nagsisipag-lingkod kayo. Kaibigan, walang sumunod, walang nagtapat, walang naglingkod, at walang umasa sa Diyos na nabigot. Siya ang pinakamabuting ng kasama, kaibigan. Na, kung ito'y nagawa ni Jabez na katulad natin, just an ordinary na tao, magagawa rin po natin. Matutuhan lang po natin ipagkatiwala ang lahat sa kamay ng Diyos. Kaya mga kapatid, nagpapasalamat po ako na napakinggan ninyo, si Jabez ay katulad. Si Jabez ay katulad ko. Nabuhay na mahirap, problema siguro ng kanyang nanay. Pero natutuhan niyang manampalataya at ipagkatiwala ang lahat sa kamay ng Diyos. Kumusta ka? Kumusta ang buhay mo? Kumusta ang sambahay mo? Sana po sa ganitong panahon, tayo makalimot si Kristo ang nagdurwa kailangan natin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa ganitong panahon na kung saan ay may sakit na gumagala, hindi namin alam kung kailan darating sa amin. Pero salamat po, ngayon pa ay iniiwas mo na kami. Sapagkat kami inyong mga anak. Kayo ang aming protector, kayo rin ang aming kapangyarihan upang mabuhay ng may kaayusan, upang mabuhay ng ayon sa inyong kalooban. Panginoon, pinagpala mo sana ang inyong aralin sa aming mga puso. At tulungan mo kami mapagtiwala at masunurin at gawin namin ang gusto mo sa buhay ko. Patawad po sa aming maraming kasalanan. Inisin mo kami sa aming mga karamihan. Tulungan mo kaming mabuhay sa inyong katotohanan. Maraming salamat po sa inyong mga salitang ito na nagbago sa amin at nananatiling nagtuturo at nagpapaalala sa amin upang mabuhay kami para sa inyo. Maraming salamat po na kayo na paglingkuran namin. Sana po ang mga nakinig, ang mga nakasama namin sa pagsambang ito ay madamay sa katotohanan si Kristo at ang Diyos ay kailangan nila na pagtiwalaan at asahan sa lahat ng panahon at pagkakataon. Salamat po sa inyong salita. Salamat na kami nakapaglingkod sa inyo. Pagpalain niyo po kami lahat. Maging ang nasa abroad, maging ang nasa Maynila, maging nasa lahat ng lugar na nakaabot ang aming mga aralin. Pagpalain niyo po at sila'y maging mapanalanginin at mapagtiwalang kayo ang pinakamabuting kasama at kaibigan namin na handang tumulong sa amin sa lahat ng panahon. At pagpalain niyo kami, tulungang maging tapat at mapagpatuloy na tapat at mapagmahal sa inyo at sa aming gawain. Dalangin ko ang inyong biyaya at pagpapala ay sumaamin lahat. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Diyos. At sana po nakatulong ang mga katotohanan ito
sa buhay mo. Happy Mother's Day!